Ayan, musta na kayo dyan mga solid ka DDS, mga kababayan ko dyan sa Pilipinas at mga kapwa OFW. Samang kayong dako ng mundo ngayon, sang bansa man kayo naroroon. Ayan, musta na kayo dyan? Magandang gabi sa inyong lahat. Ito, alas 7 ng gabi ngayon dito sa amin. Ayan. Nakaupo lang ako rito sa labas, sarap ng hangin. At kanina, ang lakas ng sunstorm dito, lakas ng hangin, walang makalabas. Hindi nga nakapunta ng namasyal dahil nga grabing lakas ng hangin. Sunstorm. Hindi makita yung palibot kanina ng kampo. Napaka lakas ng hangin. Ito nga pala napanood ko sa kahapon sa vlog ni Banat Bay. Maiksi lang na vlog niya. Nasa 6 minutes lang yata yun. Yung binabanatan niya si Maharlika tungkol dun sa binabanggit niya tungkol sa 5,000 yata yun pesos na ewan ko kung anong issue yun na keso hindi naman daw niripan ni Maharlika dahil nakita niya sa Google na chinek niya na hindi naman daw refundable yun yung 5K na siguro ibig niya sabihin ibinulsa ni Maharlika ito opinion ko lang Banat Bay pare-pareho lang naman tayong solid DDS at pumapanig kung katotohanan man talaga ang pakay mo, ang gusto mong mangyari. Pare-parehas lang naman tayo. At si Maharlika mas matindi yun kung sa pakikipaglaban lang sa katotohanan at pagiging DDS. Matindi yun dahil lahat ng tiwali sa gobyerno talagang sinisiwalat niya, binabangga niya. Hindi katulad ng mga banat mo sa lang yan, sa mga news mo lang nakukuha pero si Maharlika syempre may mga mata dyan sa administrasyon na nagsasabi sa kanya at yun ang tinatalakay niya sa vlog niya at nakataya dito ang buhay niya. Kaya sana wag mong terahin dahil lang sa ganyan. Mas matindi ang mga ibang vlogger diyan, ang mga magnanakaw na mukhang pera, bablog lang para magkapera. Ikaw naman kung talagang panig sa katotohanan yung sinasabi mo, sa halagang ganon, hindi natin alam kung binulsa niya yun o kung tungkol sa galing saan o tungkol saan yung sinasabi mo. Kung banatan mo, gano'n na lang, sabihin na natin, nagkamali na yung tao, si Maharlika, dahil nga sinuportahan niyan si Marcos nung eleksyon. Siyempre, marami namang nagkamali dahil sumuporta kay Marcos. Kahit ako man hindi ako bumoto kay Marcos pero dahil nga si Inday Sara nandun sa kanya kahit papaano nakatulong tayo sa konting pangangampanya sa mga kamag-anak, kaibigan na iboto ang unity team dahil nga nandun si Inday Sara. Maraming nagkamali dahil nabudol nga tayo nabudol ang mga tao o sabihin nyo, kayo hindi kayo nabudol, Banat Bay, dahil nakay-isko kayo. Siyempre, yung mga DDS, dahil nga napunta si Inday Sara doon kay BBM, si BBM na ang binoto kasi
siyempre, alangan naman iboto mo yung ibang presidente na hindi niya running mate. Siyempre, kawawa naman si Inday Sara kung manalo yung presidente na hindi niya running mate. Kaya nga si Bongo tsaka si Bato nagbigay, di ba? Dahil alam nila na si BBM ang kalaban. Si BBM, nandun si Inday Sara, kaya nagbigay na nga sila. Kung nagkamali man, maraming kasi sinisisi nyo rin yung mga nag-BBM. Wala namang gustong mangyari na ganun dahil nga maayos ang Duterte Marcos noon. Pero hindi nyo na kailangan pangalandakan na nabudol na minsan sinasalitaan mo ng hindi maganda. Doon sa halagang 5,000 na sinasabi mo, parehas lang kayong DDS, pare-parehas lang tayong DDS. Pinapakita nyo pa dito na pinapaano mo na parang nagka-aaway-away ang DDS. Kung tutuusin, mas mahal ng iba yung si Maharlika, mas tignan mo naman yung viewers. Ikumpara mo sa mga viewers mo. Marami kang subscribers. Nanonood ba sa'yo? Tignan mo yung viewers ni Maharlika, oras lang, araw lang, 100,000. Sa'yo, ilan lang ba? Tsaka yung ganyan, huwag tayong magmalinis. Hindi naman, huwag tayong magmalinis na sabihin malinis tayo, malinis kayo. Nung kasagsagan ng eleksyon, wala pang eleksyon na si Nino Barsaga solid kay Duterte, kay Inday Sara. Lagi nga yung vlog ni Nino Barsaga noon, talagang Inday Sara yun. Siyempre ngayon, tumahimik na rin siya dahil congressman yung tsuhin niya, nandyan na rin sa administrasyon ni Marcos kay Tambaloslos, siyempre tahimik siya. Hindi na rin siya nagbablog ng laban sa mga mga Marcos. Ang rito, wag kang magmalinis masyado. Hindi naman hindi ka naman direktang tinitira ni Maharlika. Ikaw nga ikaw Banat Bay, tsaka si Boss Dada, si Coach Oli. Kung tirahin kayo ni Nino Barsaga noon hindi nga kayo makaporma, hindi nga kayo makasagot. Tinitira kayo na keso, di ba, pinipirahan nyo yung mga OFW. Tapos yung may vlog pa si Nino Barsaga na tungkol sa sasakyan na yun, hindi ko lang matandaan, pinahiram o tapos pinabenta ba, tapos nawala na yon. Contact daw ng contact yung babaeng OFW sa inyo. Ewan ko, taga saan yun, taga Guam ba yun, hindi ko matandaan, tagal na. Tapos hindi na raw kayo makontak, hindi nyo na sinasagot. Yung mga banat sa inyo ni Nino Barsaga, hindi nyo nga masagot-sagot. Hindi nyo mabanatan si Nino Barsaga kasi sinasabi nyo wag pansinin kasi kulang sa pansin o yung mga banat sa inyo, hindi makain ng aso yung mga banat ni Nino Barsaga. Si Nino Barsaga nga lang bumabanat sa inyo, 3 kayo, Banat Bay, si Coach Oli, tsaka si Boss Dada. Hindi nga kayo makasagot, hindi kayo makaporma. Si Nino Barsaga, marami ring malalaking politiko na contact yun. May yung mga binabanatan niyang politiko hindi rin makaporma sa kanya dahil talagang pag nag-expose siya may mga record video talaga siya ng mga patunay. Kayo, ano ba yung mga banat nyo? Yung mga nyo, expose nyo, galing lang naman sa bali-balita, haka-haka rin. Wag na sana yung yung palakihin pa yung ganyan, banatan nyo si Maharlika. Pare-parehas lang tayo mga DDS. Kung DDS talaga kayo, kung para talaga sa taong bayan yung gusto nyong mangyari, huwag na mag-away-away. Huwag nyo nang tirahin yun dahil si Maharlika
Nagsasalita yun para sa kapakanan ng taong bayan, sa tao, hindi sa pansarili niya. Buhay niya nakataya ron para magsalita ng ganun. Malalaking tao ang binabangga niya. Ikaw nga si Maharlika nagsabi ba nung may death threat, nagsabi ba na humingi ng tulong sa mga sa mga kapwa niya, sa mga followers niya? Ikaw nga, nung sabi mo may death threat ka i-subscribe niyo ako, i-like niyo ako, i-follow niyo ako. Ganon-ganon. Yung sa'yo, pansariling interest lang din yata yun sa'yo. Pera-pera lang. Si Maharlika, kusang loob ng mga tao. Hindi ko pinagtatanggol si Maharlika dito. Ang sa akin lang, pare-parehas tayong DDS supporters. Solid DDS. Bakit kailangan pang ganyan na away-away? Ako, hindi ko hangad yung nagsasalita rito para magkapera sa vlog-vlog. Hindi ako, may trabaho ako, kontento ako sa kinikita ko, kahit sapat lang sa pamilya ko. Kahit papano, nakakatulong pa ako sa ibang tao, sa sarili kong pinagpawisan. Hindi ako nanghihingi ng 5 kung kani-kanino. Yung vlog ko na to, opinion ko ito, para sa tao, para sa sariling opinion ko. Hindi ako nanghihingi ng 5 na para magkapera. Yung ko na to, konti lang subscriber ko pero hindi rin ako nakamonetize. Hindi ako nag-iisip na magkapera dito sa vlog na to. Ang inaano ko na kahit papano marinig ng bayan yung boses ko para panig tayo sa katotohanan sa taong bayan. Hindi yung vlog para pera-pera lang. Kayo, nung tirahin kayo ni Ninyo, tirahin kayo, murahin kayo, sabihin kayo ng mga masasakit na salita, yung mga aminin nyo man yan sa sarili nyo o hindi, banat bay. Maraming nakanood ng mga video kung paano kayo murahin ni Ninyo Barsaga. Ikaw, Banat Bay, Coach Oli, Boss Dada, kung paano kayo tirahin ni Ninyo. Kaysa pinipirahan nyo yung mga OFW, nangihingi kayo. Tapos yan kay Maharlika, gaganyanin nyo. Gaganyanin mo. 5,000. Tapos kung ano-ano, hindi ka naman tinitira ni Maharlika, titirahin mo ng ganyan. Ako, hindi ako, wala akong pakialam sa inyo, kay Maharlika. Siyempre, lang ako dun sa tao dahil nakikipaglaban para sa kapwa Pilipino, sa katotohanan, tapos ginaganyan nyo. Kapwa DDS tayo. Tapos kung tirahin mo sa halagang ganyan, hindi mo nga alam, hindi mo nga napatunayan kung talagang sa sarili niyang bulsa napunta yung 5,000 na yun. Tapos gaganyanin mo yung tao. Kayo, nagmamalinis ka masyado. Kung yung mga bato sa inyo ni Ninyo Barsaga, hindi nyo nga masagot. Tapos ngayon, nagmamalinis ka. Tapos si Maharlika, tirahin mo ng natanso, mga tanso. Natural, nabudol Ano mangyayari? Umasa yung tao na itutuloy yung sinimulan ni Tatay Digong. Hindi nangyari. Nabudol. Hindi mo na dapat na pangalandakan na sisihin ng mga tao na nag-BBM. Lahat naman nagkakamali. Ikaw nga Ano ba yung mo? Perfecto ka ba? Ngayon, sagutin mo kaya yung mga bato sa inyo ni Ninyo noon. Si Ninyo, tirahin mo.
marinig ko sa'yo, kung talagang matapang ka, tirahin mo si Nino Barsaga sa vlog mo. Sige nga, andyan pa si Nino Barsaga, buhay na buhay hanggang ngayon. Subukan mo ang tirahin, sagutin mo yung mga bato sa inyo, mga masasamang salitang binato sa inyo. Hindi nyo nga masagot eh. Kahit isang vlog na sinagot nyo, hindi nga eh. Puro kayo pahapyaw eh. Ibig sabihin, takot ka. Oh, ano ba si Nino Barsaga? Si Nino Barsaga lang, hindi nyo nga madali. Puro kayo, nagmamalinis ka. Nagmamalinis ka masyado sa ganyang estilo mo. Baka nga, ikaw nga, baka hindi lang 5,000 ang naibulsa mo dahil galing sa tao. Ako, hindi ako nagpaparatang pero yan, sabi na nga mismo ni Ninyo eh. Doon sa mga OFW, pinipirahan nyo noon. At yung makikita naman, kahit sa vlog mo, narinig ko yun, napanood ko yung vlog mo na ano, sinubscribe nga ako mga kayo eh. Eh dahil sa pahayag mo na yan eh wala na ano na ulit ako. Na kaka-disappoint kayo na kapwa nyo DDS eh gaganyanin nyo. Eh masyado kang nagmamalinis. Kaya wag dapat ganun na kung talagang DDS kayo, kapwa nyo DDS, wag nyo nang tirahin, wag nyo nang siraan. Ano sasabihin ng mga kalaban ng DDS? Sasabihin nila, mga DDS nag-aaway-away. Dapat hindi ganon. Eh, masyado kang nagmamalinis sa sarili mo. Parang hindi ka naman Huwag sanang ganon. Yung maliit na bagay, eh, wag mo nang anin, sabihin dyan sa vlog mo para lang sininyo i-vlog mo nga na kung ano, tignan ko kung matapang ka talaga. Si Maharlika lang yata kaya mo eh, tsaka yung ibang maliliit na vlogger. Subukan mo i-vlog, tirahin si Ninyo Barsaga. Masyado kang nagmamalinis sa sarili mo. Banat bay. Bayad bay ka rin yata eh. Di ba tinatawag ka noon, bayad bay, hindi banat bay? Dahil tumatanggap ka rin ng pera daw sa OFW. Sa mga OFW, piniperahan mo. Sabi ni Nino Barsaga, kung tirahin kayo noon. O ngayon, sagutin mo. Tirahin mo si Nino Barsaga para maniwala ako sa'yo. Mamalinis ka masyado sa sarili mo. Si Maharlika na binubuhis niya yung buhay niya para doon sa mga maliliit na tao, sa kapwa natin dyan, sa kapwa Pilipino natin, tapos maliit na bagay gaganyanin mo. Hindi mo nga napatunayan kung talagang sa bulsa niya napunta yun. Wala ka sa ayos, banat bay. Bayad bay ka rin eh. Kaya dapat wag ganun. Huwag kayong magmalinis dahil walang malinis sa atin. Ako, kahit na isang hamak na construction worker ako, construction trabaho ko, eh, hindi ako nang gancho ng kapwa ko. Hindi ako nang hangad ng hindi akin. Tatrabaho ko ng maayos. Eh, masyado tayo nagmamalinis sa sarili natin. Talagang buti sana kung perfecto ka o talagang malinis ka. Huwag ganun. Huwag kang tira ng kapwa ka DDS tapos titirahin mo DDS din. Wala ka sa hulog. Ayun lang mga ka-DDS, mga kababayan ko dyan sa Pilipinas. Magandang gabi sa inyo. At kapwa OFW,
Ingat tayong lahat. Salamat sa mga subscriber ko na at medyo yung nakikinig sa atin na papanood na nanonood sa atin. Sa akin ho dito, hindi ako nagba-vlog para tulad ng iba dyan na magkapera na para kung sa ano man. Sa akin no, nagsasalita ako ng opinion ko para sa mga mahal ko sa buhay, mga mahal natin sa buhay na susunod na henerasyon na may maging mabuting kahihinatnan pa rin na bansa. Hindi yung pansariling interest natin. Yun ho ang akin dito. Hindi ako na sabihin magba-vlog para magkapera. Kontento na ako sa maliit na kinikita ko rito sa trabaho ko. At least hindi naman nagugutom yung mahal ko sa buhay. Kahit papano nakakatulong tayo ng konti sa ibang kapwa natin na nangangailangan din. Yun lang ang akin. Hindi ako nagba-vlog dito para pansarili kong interest, sarili kong bulsa o ano man. Hindi ako nanggagancho ng kapwa tao ko. Hindi ako naghahangad ng kung ano. Yun lang mga ka-OFW, mga kababayan ko dyan. Ingat tayong lahat. Magandang gabi.